Mga kabalita, may napili ng Agriculture Secretary si Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo yan ng Pangulo ngayong umaga. Detalyo tayo sa balita live ni Ivan Mayrina. Ivan? Connie, JP, si Francisco Chu Laurel ang bagong sekretary ng Department of Agriculture. Sa isang press conference dito sa Palasyo ng Malacanang, inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na itinalaga na niya si Chu Laurel sa kagawaran na 1.5 taon din niyang pinamunuan. Si Secretary Chu Laurel ang presidente ng Frabel Fishing Corporation at gayon din ng Agusan Power Corporation at kasalukuyang miyembro ng Private Sector Advisory Council for Agriculture. Si Chu Laurel sinabing itutuloy lang ang mga nasimulan ng Pangulo sa kagawaran at sisiguruhin ng sapat at abot kayang supply ng pagkain sa bansa. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Uupo si Chu Laurel sa DA sa gitna ng mga nagtataas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura mula sa bigas, asukal, sibuyas at kamakailan ang patatas. At ito ang pangunahing utos ng Pangulo sa kanya na tugunan ng pagkontrol sa presyo ng agricultural commodities. Mula naman dito sa Palasyo, diretso DA si Secretary Chu Laurel kung saan kakausapin niya ang mga opisyal at kawani roon sa pangunguna ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Ayon kay Chu Laurel sa ngayon, ang kooperasyon ng mga taga-DA ang kanyang hiling mula sa kanila. Kasunod naman ang anunsyo tungkol sa bagong DA Secretary, nagsalita rin ng Pangulo tungkol sa sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa Gaza. Nagkaroon na raw ng pag-uusap sa pagitan ng ating embahada at pamahalaan ng Israel para bigyan prioridad ang mga Pilipino sa paglilikas. At nangako raw ang pamahalaan ng Israel na ngayong araw o bukas makakatawid ang mga Pinoy sa Rafah Crossing. Yun nga lang, nariyan pa rin ang komplikasyon na marami sa mga Pinay sa Gaza ay may mga asawang Palestino at hindi pa tatawirin sa border. Ano't ano man ang mangyari, nariyan daw ang mga kinatawan ng embahada na handa para ilikas ang ating mga kababayan kapag nagbukas na ang border para sa mga dayuhan. At yan ang balita ko mula sa Malacanang. Balik sa iyo, JP, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.